Ang Diyos Ama ay naghahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa na Kanyang anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa 28 linggo sa karaniwang panahon at ang pangunahing tema ng ating mga pagbasa sa araw na ito ay tungkol sa pasasalamat. Tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang 10 ketongin na pinagaling ni Jesus. Subalit sa 10 gumaling, tanging ang Samaritanong dayuhan lamang ang bumalik, nagpatira pa at nagpasalamat sa Diyos. Kung mapapansin po ninyo sa ebanghelyong ito ni San Lucas, napakabilis ang paggaling ng mga ketongin. Walang pag-uunat ng kamay ang ginawa ni Jesus. Walang paghipo sa mga sugat. Walang salitang pagpapagaling
ang binitawan. Walang talakayan tungkol sa pananampalataya. Inutusan lamang ni Jesus ang mga ketongin na magpakita sa mga saserdote. At habang sila ay naglalakad, sila ay gumaling. Kaya't ang dramatikong diin ng kwentong ito ay hindi nakatuon sa himala, kung hindi sa kakayahan ng puso na magpasalamat. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang dramatikong diin ng kwentong narinig natin sa ating ebanghelyo ay hindi nakatuon sa himala, kung hindi sa kakayahan ng puso na magpasalamat. At sa kabilang banda, ang isang masaklap na katotohanan ng tulad ng iba sa atin, ang pag-uugaling hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Pagmasdan ninyo, 10 ang gumaling, 9 hindi bumalik, hindi nagpasalamat, at tanging dayuhan pa ang nagbigay papuri at pagpaparangal sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, nakalulungkot isipin na minsan kapag nakamit na natin ang ating mga hinihiling at ang ating mga idinalangin sa Panginoon, ay hindi na tayo marunong magpasalamat. Yung iba nga, hindi na bumabalik sa simbahan dahil nakuha na nila ang kanilang gusto. Ang mas masakit pa, kapag natanggap na natin ang ating hinihiling, humahantong pa yung iba sa pagiging mapagmataas. At ganyan din tayo minsan, mga kadiboto. Mayroon tayong malubhang sakit, at yan ay ang sakit ng pagkalimot. Sabi nga ng ating bayaning si Jose Rizal, na ang paglimot ang siyang pumapatay sa pagkakaibigan. Marahil sa konteksto ng ating pananampalataya, ang paglimot ang siyang nagpapalayo sa atin ng ating ugnayan sa Diyos. Ang paglimot ang siyang nag-uudyok sa atin upang maging mapagmataas at mapanilit sa ating kapwa. Sa napakaraming pagkakataon, tiyak ako, maraming pagkakataon, nakakalimot din tayong magpasalamat sa Diyos. Kaya nga hinahamon tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na tayo ay matutong magpasalamat sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang dahil dininig tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, kung hindi habang tayo ay naghihintay na sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, at pagkatapos niya ring sagutin ang ating mga panalangin, walang hanggan dapat ang ating pasasalamat. Dahil kung atin lang pagninilayan ang buhay natin, ang lahat ng grasya at kaloob na tinanggap natin, yan ay ating utang na loob sa Diyos. At ang lahat na mayroon tayo ay kaloob mula sa Diyos. Uulitin ko, mga kapatid, ang lahat ng mga biyaya, ang lahat ng mga grasya, ang lahat ng mabubuting bagay ay kaloob ng Diyos.
nagdaan sa mabuting kamay ng Panginoon. Kaya kung bibilangin natin ang dami ng grasya at biyayang nagdaan sa ating buhay mula nung tayo'y isinilang sa mundong ito, hindi natin kayang bilangin sa ating mga kamay at mga paa dahil sa diyang napakaraming mga grasya ang ating natamo sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya nga lagi ko ring binabahagi ang mga grasya at pagpapalang ito ay hindi natin kayang suklian. Gaano man tayo kayaman, gaano man tayo kagaling, gaano man kalawak ang ating kapangyarihan, hindi natin kayang pantayan ang kabutihan ng Diyos. Dahil ang mga ito ay utang na loob natin sa Kanya. At alam po ninyo, ang utang na loob, kahit kailan, hindi yan natin kayang bayaran. Sapagkat ang utang na loob ay ating tinatanaw. Uulitin ko po, ang utang na loob, hindi yan kayang bayaran. Ang utang na loob, tinatanaw. Kaya pagmasdan ninyo sa konteksto ng banal na Eucharistia, di po ba't ang lahat sa atin sa loob ng misa, nakaupo man tayo o nakatayo, nakatutog tayo sa hapag, sa mesa, sa altar ng Panginoon. At ang sinisimbolo nito ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Dahil sa ating pagsilip o pagtanaw sa altar, ang ibig sabihin nito, kinikilala natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ito mismo ang ibig sabihin ng Eucharistia. Nagbibigay pasasalamat, nagpapasalamat sa mga biyaya at grasyang natanggap natin mula sa Panginoon. Tingnan ninyo, alas 5 ng umaga, punong-puno ang simbahan. Nakakasiguro ako, marami sa inyo nagpapasalamat sa mga biyaya at grasyang natanggap ninyo mula sa Panginoon. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating nakatanggap ng napakaraming biyaya, pagpapala at himula mula sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, ang Eucharistia ang pinakaperpektong handog sa ating lahat. Dahil sa Eucharistia, hindi lang tayo nagpapasalamat, kung hindi ang Panginoon nagbibigay muli ng ibayong biyaya at grasya sa atin sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na ating tatanggapin sa banal na komunyon. Ipinagkaloob ni Jesus ng buong buo ang kaniyang sarili sa atin. Ito'y isang regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinahamon tayo na sa pagtanggap natin ng kaloob ng katawan ni Kristo, tayo rin maging regalong ganap at pagpapala at biyaya sa iba, sapagkat ang laman ng ating puso ay walang hanggang pasasalamat. Mga kapatid kay Kristo, naway sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, matuto tayong laging magpasalamat sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Matuto po tayong tumanaw ng utang na loob. At higit sa lahat, matuto tayong
kilalanin ang Diyos bilang bukal at pinagmumulan ng lahat ng biyaya, grasya at mabubuting bagay na ating tinanggap, tinatanggap at tatanggapin pa lamang. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.